Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ayon sa sabi-sabi, minsan daw kapag nagmahal ka, para kang nabubulag sa katotohanan. May pagkakataon din na hindi mo na alam ang tama at mali. Pero ano kaya ang kayang gawin ng isang lalaki kung sakaling mang tanggihan sila ng pinakamamahal nilang babae? Tunghayan natin ang kwento ng dalawang babae na nasawi dahil sa tinanggihang pag-ibig. Ang unang babae sa ating kwento ay kinilalang si Alaya Pranita Sari o tawagin nating Abby, 32 years old. Sa Palembang, Indonesia nagmula ang pamilya ni Abby. Ang kanyang tatay ay isang businessman at ang kanyang nanay naman ay isang government employee. Mataas ang pangarap ni Abby at gusto niyang makatulong sa kapwa. Kaya naman, nagdesisyon siyang mag-aral para maging isang doktor. Makalipas ang ilang taon, nagtapos ng may karangalan si Abby. Sa tulong ng kanyang tatay, nagtayo si Abby ng sarili niyang medical clinic. Bukod doon, nagtatrabaho din si Abby sa isang ospital, ang Central General Hospital Dr. Muhammad Hussein. Taong 2008, nang naging isa sa mga pasyente ni Abby ang lalaki na si Iwan Andrisha o tawaging nating Gio, 33 years old. Bunso sa 4 na magkakapatid si Gio at mapagmahal ito sa kanyang pamilya. Ayon sa mga nakakilala sa lalaki, napakatahimik at sobrang bait ni Gio. Ayon din sa mga report, nagkaroon na ng unang asawa si Gio. Pero agad din silang naghiwalay matapos magkaroon ng kalaguyo ang kanyang asawa. Matapos noon, hindi na nagkaroon pa ng kasintahan si Gio. Inilaan na lang ni Gio ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Subalit dahil sa kanyang sakit, mabilis mapagod si Gio. Napilitan siyang magbitiw sa kanyang trabaho dahil sa kanyang sakit. Lumipat si Gio sa Palembang kung saan siya naging empleyado ng isang bangko. Nagustuhan ni Gio ang trabaho dahil ito ay magaan lamang at hindi siya mapapagod. Bilang parte ng kanyang check-up para sa kanyang sakit, nag-cruise ang landas ni Gio at Abby sa ospital kung saan nagtatrabaho ang dalaga. Tila na love at first sight si Gio sa doktor. Agad niyang nagustuhan ang pagiging maalaga ni Dr. Abby. At para makita lagi si Abby kahit walang check-up si Gio, nagpupunta siya sa klinik ng dalaga. Hanggang sa naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Hindi nagtagal, niligawan na ni Gio si Abby dahil napamahal na siya sa dalaga. Subalit sinabi ni Abby sa lalaki na wala siyang oras sa pakikipagrelasyon dahil sa kanyang trabaho. Pero kahit na ganon, hindi tumigil si Gio na ituloy ang pagsuyo kay Abby. Sa tingin ni Gio, para sagutin siya ni Abby, kailangan niya itong mapabilib at ligawan ng husto. Taong 2009, nang simulan bigyan ng mamahaling mga regalo ni Gio si Abby. Minsan pa nga ay nagpapadala ng pagkain si Gio sa klinik ni Abby para pagsaluhan niya at ng mga nurse. At dahil sa kabibigay ng regalo ni Gio kay Abby, unti-unting naubos ang kanyang iniipong pera. Bukod doon, para may maipambili ng regalo, nagnanakaw na si Gio sa bangko kung saan siya nagtatrabaho. Pero naipon na lamang ang mga regalo ni Gio kay Abby sa sekretarya ng doktor. August 2, 2009, nagkita sina Abby at Gio dahil may check-up ang lalaki. Doon na siya tinapat ni Abby at sinabing, "Hindi ko matatanggap ang mga regalo mula sa'yo. Naging mabait na kaibigan lang ako sa'yo dahil pasyente kita at nagmamalasakit ako sa'yo." Nagulat si Gio sa sinabi ng dalaga pero mas namayani ang galit sa kanyang puso. Pakiramdam ni Gio,
Pinapaasal lamang siya ni Abby. Bukod doon, halos maubos na ang kanyang pera kabibili ng mga mamahaling regalo, pero sa huli, siya ay binaliwala ng doktora. Ang hindi kasi alam ni Gio, may boyfriend na pala si Abby. Isa din itong doktor at kilala din ng pamilya ni Abby ang lalaki. Aprobado din ng tatay ni Abby ang relasyon nito sa kapwa niya doktor. Isang araw, nang lumabas si Gio sa klinik ni Abby, nakita niya ang doktora at ang kanyang boyfriend na sweet na magkausap. Dito na mas lalong nagalit si Gio at nagplano ng masama laban kay Abby. August 18, 2009, tinawagan ni Gio si Abby para sila ay magkita sa isang coffee shop. May ikukonsulta daw kasi si Gio sa doktor. Nagtaka naman si Abby bakit sa labas pa gustong makipagkita ni Gio imbis na sa kanyang klinik na lamang. Pero dahil nga naging magkaibigan, agad ding pumayag si Abby sa meet-up nila ni Gio. Sa kanilang pagkikita, kinompronta ni Gio si Abby bakit hindi siya kayang mahalin ng babae. Nung una, ayaw sagutin ni Abby ang kanyang katanungan. Pero nagpumilit si Gio na sagutin ito ng dalaga. Dito na inamin ni Abby na siya ay may boyfriend at kaibigan lamang ang turing ni Abby sa kanya. Nainis si Abby kay Gio dahil akala niya kung anong importanteng bagay na ang sasabihin ng lalaki. Sa sobrang inis ni Abby, umalis siya at iniwan si Gio. Nang hapon na iyon, muling tumawag si Gio kay Abby at sinabing siya ay may emergency. Dumating naman sa restaurant si Abby pero nagulat siyang maayos naman ang kalagayan ng lalaki. Dito na humingi ng tawad si Gio para sa kanyang inasal kay Abby. Pinatawad naman ni Abby si Gio pero sinabi nito na kailangan niya nang umalis dahil kakain sila sa labas ng kanyang pamilya. Nagpresenta si Gio na ihahatid niya si Abby. Naisip naman ni Abby na matatraffic siya kung magko-commute pa siya ng mga oras na iyon. Kaya naman, pumayag ang doktor sa alok ng kanyang pasyente na ihatid siya sa kanyang pupuntahan. Ang hindi alam ni Abby, may masamang balak na pala sa kanya si Gio. Sakay ng kanyang pulang kotse, nag-drive si Gio papalayo. Makalipas ang ilang minuto, huminto si Gio sa kanyang boarding house. Nagulat si Abby bakit dun sila nagpunta. Nagdahilan si Gio kay Abby na may naiwan siya sa loob ng kanyang kwarto. Umakyat sila sa bahay at pinapasok pa nga ni Gio si Abby sa loob ng kanyang kwarto. Habang magkatabi, sinabi ni Gio kay Abby na siya lamang ang mamahalin niyang babae. Isang singsing din ang pinakita ni Gio kay Abby at inalok ito ng kasal. Kasabay nito, akto pa ngang hahalikan ni Gio si Abby. Natakot si Abby sa mga ikinilos ni Gio kaya agad siyang tumayo at umalis. Ngunit siya ay pinigilan ni Gio at sinaktan. Dito na rin inamin ni Abby kay Gio ang lahat. Dito na rin nagsalita si Abby at sinabi kay Gio ang mga katagang. Ang totoo, hindi kita magugustuhan dahil simpleng empleyado ka lamang. Dahil sa mga sinabi na ito ni Abby, mas ikinagalit ito ng lalaki at sinimulan niyang sakalin si Abby hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang babae. Matapos gawin ang krimen, pinagsamantalahan at ninakawan pa ni Gio ang babae bago dinala sa kanyang kotse. Pagkatapos ay nag-drive sa madilim na lugar si Gio. Nang makakita nga ng bakanting lote ay iniwan niya ang labi ni Abby sa loob ng kotse. Matapos noon ay tumakas na si Gio at nagpakalayo-layo. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ng lugar ang abandonadong kotse. Nang silipin nila ito, isang babae ang kanilang nakita na tila nga wala ng buhay. Agad na tumawag ng mga pulis ang mga residente. Dito na nakumpirma ng mga pulis na wala ng buhay ang nasa loob ng kotse. At ang babae ay walang iba kundi si Abby.
Labis na pighati ang nararamdaman ng pamilya ni Abby nang malaman ang nangyari sa kanya. Sakto kasing nasa police station ang mga magulang ni Abby para i-report na hindi pa umuwi ang kanilang anak. Sa investigasyon, nalaman ng mga pulis ang impormasyon ng may-ari ng kotse. Agad nilang hinanap si Gio at ng August 20 nang siya ay maaresto ng mga pulis sa kanyang boarding house. Hindi nga akalain ni Gio na agad siyang maaaresto ng mga pulis. Sinampahan siya ng kasong premeditated murder, pananamantala at pagnanakaw. Ikinulong siya habang naghihintay ng kanyang trial. January 2010 nang magsimula ang trial ni Gio. Umamin siyang guilty at sinabing minahal lamang niya si Abby. Pero napakasakit daw para kay Gio na pinaasa lamang siya ng babae. Idiniin pa ni Gio na pakiramdam niya ay tinapakan ni Abby ang kanyang pagkalalaki. Pero sa huli, napatunayang guilty si Gio. Hinatulan si Gio ng kamatayan para sa 3 kasong isinampa laban sa kanya. Ang pangalawang babaeng nasawi sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Intan Multiyata o tawagin nating Isa, 25 years old. Si Isa ay nagmula naman sa Isnusa, Tenggara, Indonesia. Bunso sa 3 magkakapatid si Isa. Ang mga magulang ni Isa ay kilala sa kanilang lugar dahil matulungin ang mga ito sa kahit sinong nangangailangan. Masipag, masunurin, at masayahin. Ganyan ilarawan si Isa ng kanyang pamilya at ng mga nakakilala sa kanya. Kapag may libreng oras si Isa, sumasama siya sa kanyang nanay sa pagtitinda sa palengke. 21 years old lamang si Isa nang nakilala niya ang lalaki na si Arif Sartadin o tawaging nating Neil, 31 years old. Si Neil ay isang lecturer sa isang university. Naging malapit na magkaibigan sina Isa at Neil. Ang turing kasi ni Isa kay Neil ay kuya. Dahil hindi niya naranasan na magkaroon ng nakatatandang kapatid na lalaki. Nursing ang kinukuhang kurso ni Isa at alam niyang mahirap nga ang kursong ito. May pagkakataon na tinutulungan ni Neil si Isa kapag kailangan nitong mag-aral para sa exam. Kaya masasabing malaki ang naitutulong ni Neil sa pag-aaral ni Isa. Pati ang mga project ng babae ay si Neil na rin ang gumagawa. Hindi nagtagal, nanligaw na si Neil kay Isa. Sinagot naman ng dalaga ang lalaki dahil may nararamdaman siya para dito. At dahil estudyante pa lamang si Isa, si Neil ang lahat ng gumagastos kapag sila ay nagde-date. Palagi ding binibigyan ng mga regalo ni Neil si Isa. Itinago ni Isa ang relasyon niya kay Neil sa kanyang mga magulang. Pakiramdam kasi ni Isa, hindi papayag ang kanyang pamilya sa lalaki na kanyang minamahal. Makalipas ang 2 taon, nalaman ng nanay ni Isa na si Mel ang tungkol sa boyfriend ng kanyang anak na si Neil. Pinagalitan ni Mel ang kanyang anak at sinabing hiwalayan niya na si Neil. Nagalit din si Mel sa kanyang anak dahil sa dami raw ng pwede nitong maging boyfriend ay bakit si Neil pa na isa lamang teacher. Dahil sa sinabi ng kanyang nanay, nalungkot si Isa at pakiramdam niya ay nabigo niya ang kanyang nanay. Katagalan, habang nag-aaral, nagtatrabaho na din si Isa sa isang lokal na ospital. Dahil si Isa ay nagtatrabaho na, naging madalang ang pagkikita nilang dalawa ni Neil. Minsan na lamang 1 linggo magkita ang magkarelasyon. Sa isip kasi ni Isa, iiwanan niya si Neil para walang masabi ang kanyang nanay. Pero kahit na ganon, mahal na mahal pa din ni Neil ang dalaga. Masaya na siya kahit hindi sila madalas magkita ng babae. Pakiramdam din ni Neil na si Isa na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Kaya naman ng December 2019, nang mag-date si Isa at Neil sa isang restaurant. Pinaghandaan ni Neil ang araw na iyon dahil yayayain na niya ng kasal si Isa. Matapos nilang kumain, inilabas na ni Neil ang singsing. Subalit bago pa man siya magsalita,
tumanggi na si Isa. Sinabi ni Isa sa kanyang boyfriend na gusto na niya munang makagraduate bago siya ikasal. Tinanggap at inintindi naman ni Neil ang desisyon ng kanyang girlfriend dahil mahal na mahal niya ito. May 2020 nang graduate si Isa. Sorpresang nagpunta si Neil sa bahay ng dalaga. Sa kalagitnaan ng handaan, bigla na lang lumuhod si Neil sa harap ni Isa at tinanong siya ng, "Will you marry me?" Nagulat si Isa at agad na pinatayo si Neil. Hindi naman sumagot si Isa pero bigla na lang nagsalita si Mel at sinabing, "Hindi ako papayag na magpakasal sa iyo ang anak ko." Sa hiya ni Neil, bigla na lang siyang kumaripas ng takbo paalis ng bahay ni Isa. Labis na nasaktan si Neil sa nangyari. Hindi siya makapaniwala at hindi niya akalain na hindi man lang siya ipagtatanggol o hahabulin ni Isa. Matapos ang pangyayari, unti-unti nang nagbago ang relasyon ni Neil at Isa. Kahit na i-text o tawagan ni Neil si Isa, hindi na ito sumasagot. Ilang beses din siyang nagpunta sa ospital kung saan nagtatrabaho si Isa para siya ay bisitahin. Ngunit hindi nakikipagkita ang babae. Pakiramdam tuloy ni Neil na galit sa kanya si Isa. Kaya naman inisip ni Neil na bumawi at ayusin ang relasyon niya kay Isa. Pinuntahan ni Neil si Isa sa kanilang bahay para makausap at suyuin si Isa. Subalit hindi siya pinapasok ng dalaga sa kanilang bahay at sinabing siya ay umalis na lamang. Dahil doon, hindi maiwasan ni Neil na mabahala tungkol sa relasyon nila ni Isa. Naramdaman ni Neil na napakalamig na ng pakikitungo ng kanyang girlfriend sa kanya. At ng August 2020, nang dumating kay Neil ang balita na may iba ng boyfriend si Isa. At ang mas masakit, ikakasal na si Isa sa bago nitong boyfriend. Galit na galit si Neil sa kanyang nalaman. Dahil dito, naisip ni Neil na maghiganti. Tingin ni Neil, ginamit lang siya ni Isa at hindi talaga siya minahal nito. Dagdag pa doon na ilang beses napahiya si Neil na tanggihan siya ni Isa na magpakasal sa harap ng maraming tao. Doon na rin naisip ni Neil na maghiganti sa kanyang pinakamamahal na si Isa. Ang pangyayari. August 5, 2020, bandang alas 5 ng hapon, si Isa ay pauwi na sana matapos niyang dumaan sa pwesto ng kanyang nanay sa palengke. Sumakay si Isa sa kanyang motor at binaybay ang isang madilim na daan. Ang hindi alam ni Isa, sinusundan na pala siya ni Neil na nakasakay din sa isang motor. Nang nakakuha na ng tiyempo si Neil, binangga niya si Isa. Nang nakatayo na ang dalaga, kinompronta siya ni Neil tungkol sa bago niyang boyfriend at kung totoo na siya ay ikakasal na. Dito na sinabi ni Isa na hindi siya ang may gusto nun, kundi ang kanyang nanay na si Mel. Lalong nagalit si Neil dahil sa pag-amin ni Isa at bago pa man makapagsalita ito, sinaksak na siya ng kanyang ex-boyfriend na si Neil. Dito na tumumba sa Isa sa kalsada. Agad na tumakas si Neil at nagmaneho ng mabilis. Ilan sa mga dumadaan sa lugar ay nakita ang sinapit ni Isa. Ang mga residente sa kalapit na bayan ay agad na tumawag ng mga pulis at ambulansya. Sinabi din nila sa mga pulis na nakita nila ang isang lalaki mula sa pinangyarihan ng krimen. Mabilis na dumating ang mga pulis at ambulansya. Itinakbo sa pinakamalapit na hospital si Isa. Sa kasamang palad, hindi na nakaligtas pa si Isa at tuluyan na siyang namatay. Dito na rin nalaman ng pamilya ni Isa ang kanyang sinapit. Agad silang nagpunta sa ospital para makita ang sinapit ni Isa. Napakasakit para kay Mel na mawala ang kanyang bunso at paboritong anak. Napakarami pa naman daw niyang pangarap para sa dalaga. Dahil sa krimen, nagsimula agad ang mga pulis ng kanilang investigasyon.
Nakuha nila mula sa mga witness ang deskripsyon ng sospek. Sinabi din ni Mel sa mga investigador na isang tao lang ang hindi niya pinagkakatiwalaan na pwedeng gumawa ng masama sa kanyang anak. Walang iba kundi ang naging kasintahan nitong si Neil. August 6, 2020, nang nadakip ng mga pulis si Neil matapos siyang mamataan ng ilang lalaki. Nakasakay pa nga si Neil sa motor na ginamit niya nang inatake niya si Isa. Sinubukan ngang tumakas ng lalaki pero mabuti na lang ay nahabol siya ng mga pulis. Sa police station, inamin ni Neil ang ginawa niyang krimen. Sinabi ni Neil na nadala lamang siya ng kanyang galit kaya niya nagawa ang krimen. Dahil sa tingin niya, pinagtaksilan siya ni Isa. Sobra din daw nasaktan si Neil nang sabihin ng nanay ng biktima na hindi ito papayag na makasal siya kay Isa. Kinasuhan ng premeditated murder si Neil at ikinulong. February 2021 nang magsimula ang trial ni Neil. Dahil sa ilang mga witnesses at sa kanyang pag-amin, napatunayang guilty si Neil sa pagpatay niya kay Isa. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean, Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!